maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina. Moms at Heart. Pinagpalang araw, masayang buhay! Kumusta po ang ating mga momshies? Ito po ang inyong Mami Bessie Rios, welcoming everyone dito nga po sa ating programang Moms at Heart, ang programang humuhubog sa ating pong mga pusong ina. Ayan, patuloy po ang ating paghubog na yan at for this time, tutuunan po natin ang mga young mothers. Dahil ang mga young mothers po, ito po yung foundation years, no? Ng magiging ikaw, no? Kapag ikaw ay nag-middle age na at kagaya ko na, ayan, no? Aging na po, no? At from mommy to mamida. Ayan, so welcome po ang bawat isa sa ating pong masayang huntahan. Mamaya po ay ating i-welcome ang aking pong kasama na, well, she's not very, very young, but mukha rin siyang young because she is a baby. Ayan, bata pa po ang kanyang mga anak. So sharing from her experiences, ang kanya pong mga ibabahagi sa atin na iba't ibang sponsors, no? Para sa ating pong mga young moms. You can access us through different means, 702 DCAS FEBC Radio TV, Moms at Heart Facebook. Very simple, ito nga pong ating PM radio or any radio for that matter where we can tune in to 702 DCAS AM 1. And pwede rin niyo po kaming ma-access sa pamamagitan po ng ating GCTV Signal Channel 185. At ang lahat ng yan dahil tayo po ay membro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At tuloy-tuloy po tayo sa isang oras na ating pong pagsasama-sama. Welcome na po natin ang ating pong kasama ngayon, si Ma'am Shibian. Hello, hi! Naku, kumusta po ang ating mga buhay-buhay? At sa aking kasama na si Teacher Bian. Ayan. How are you? Blooming. Yes, I'm doing great po, Mommy Bessie. I hope that you are also, and your family are safe. Yes, sure. At syempre, tayong mga nasa gawain ng Panginoon at mga kung ano-ano pa na mga iniingatan, ating kaisipan, ay patuloy na humahawak lamang sa kalakasan, no? Na nagmumula kay Lord. Ayan. Well, siguro parang naisip ko lang, ang dami-daming problema ngayon ng mga tao, no? Pero one thing na kahit sa psychology, no, ito, no, naman, ang dami natin ng mga access sa technology, mga kung ano-anong balita, no? Pero ito lang, sometimes we always associate yung salita na Lord, na parang, ano ba yan, nasa church ka ba o ano? Pero ngayon sa mga researches, meron silang tinatawag na spiritual fortitude. Yung bang kapag daw ang isang tao ay merong tinatawag na relationship sa isang Lord, ganyan, ay iba yung kanyang pananaw sa buhay, yung pagtanggap niya sa mga nagaganap, no? Kasi yung tinatawag na life week. So, ang dami ngayong mga bagong term. Uso ba yan nung ikaw ay nag-aaral? Ilang years ago na ba yun? Nako, thousands years ago na ata. Ang tagal na. Malalaman ang edad natin, Mami Bessie, kapag nag-compute pa tayo. Oo nga, no? Yeah. So, hindi pa yun yung mga usong mga tawagan ng araw, di ba? Yung mga terms na sinasabi ko, spiritual fortitude, life quakes, di ba? Yung mga ganyan, And sa paglawak ng ating kaalaman ay parang we're both into education and teaching. Di ba parang ang dami na ngayon mga bago, no? Madami na pong nauuso ngayon. Lalo na sa mga sa lahat ng aspects, young children, young moms, and everything. Marami na pong uso. Ang dami na rin po kasing uso sa TikTok, sa media. Yes, ang dami, no? Parang pag hawak-hawak mo iring maliit na no? Parang, nakakonect ka na sa lahat na pwede mong malaman. Hindi mo, saan, di ba, no? So this, diba, tatawag natin dito, toy.
And ang isa pa, no, being a teacher, no, di ba ngayon you are teaching itong mga tinatawag nating pandemic kids? Yes, they've already started schooling because 3 years old na po by now yung mga Yes. pandemic babies, and talagang malaki po ang impact ng mga batang nabuhay during the pandemic kasi di talaga sila lumabas ng bahay. Kulang ang interaction with other children, also interaction with the environment kasi 'di ba kahit nasa bahay ka, kahit may garden kayo, iba pa rin talaga yung lumalabas ka, mingling with other people or just walking at the street, seeing other people around. So malaking Yes. bagay. And I could also add na the rate of children with special needs ay mas mataas ngayon. Talaga, kung i-compare mo way back, mas madami Correct. po ang mga batang ganun ngayon. Maybe because included na rin dyan yung gadgets, panonood nila lagi ng TV dahil wala naman silang ibang gagawin. So, they just entertain themselves watching, and the parents are busy working online. So, Correct. mahirap Yan, po oo. talaga. Ang At daming saka, adjustments. ano pa, di ba this is the generation of children na parang nakamas yung mga tao nung una silang Yes. lumabas, di ba, no? Tapos hindi rin ganun ka-open, ano, sa mga communication, and then yun nga na-content na sila doon sa tinatawag na mga virtual, ano. Although yung iba, like ako, no, nag-online kami ng aking mga apo during those days. Pero nagagawa namin na nasa screen kaming lahat, pero kumakain kami. Yes. Kumakain kami. Finding ways for Oo, it to yes, be oo. beneficial to everyone. Kaya akala mo nandun kami sa actual na lugar na yon kasi we can order, delivery, ganyan. So parang nagpe-pretend ano ka ano. Pero alam mo, ang isang nakakatuwa din no, sa kaganapang ito, parang lumawak yung creativity ng maraming tao, no? Diba? Yes. Diba? Lalo Sila, na rin diba? po sa mga selling online, kung ano-ano na yung mga naiisip, ganyan. Na kung hindi nag-pandemic, malamang yung mga business women and businessmen na nag-bloom during the pandemic, di nila naiisip na pwede pala. Yes, oo. And today, ang ating pag-uusapan ay dagdag pa rin dito kasi we will be focusing on sparklers, no? Parang pampaliwanag, no? Sa ating mga young moms. Kasi if we have this, what you call challenges, no? Sa ating mga pandemic na mga bata, pandemic babies, pandemic kids, no? Also, the young moms, yung bang adjustment din nila, yung mga challenges ng young moms. So those are the things that we're going to focus. Yan. So, pagka young moms ang pinag-uusapan, di ba ito yung ang daming bit-bit pa, no? From yung nagdaan, di ba? And then, being a young mom mo na imagine ko kasi meron ako recently na inanak sa kasal. Yan. And then, kasi iba yung boyfriend, girlfriend relationships, di ba? Super po, Tapos, iba po talaga. wow, ito na, no? Then, bigla ka nagbuntis pa, no? So, parang pag-celebrate nyo ng first wedding anniversary, meron ka ng, May buhat na. no? Na parang, hello, hindi pa ako nakaka-adjust sa aking discoveries and surprises, no? Sa aking habi-dabi na, uy, akala ko ganyan ka. Ang kalat mo pala. Akala mo lang. Oo, parang gano'n. Naku, ano ba, iniwan mo na naman to doon. Yan. Tapos kung ano-ano pa, di ba, no? Tapos, ay, hindi ka pala kumakain yan. Parang gano'n, di ba, no? So, these are all challenges na, well, hindi natin, ano, bilang mga young moms ay titingnan ng maayos, di ba? At ng kakaiba, no? When I say kasi maayos, yung bang, sometimes we tend to be deeply engaged dun sa mga maliliit na bagay. Yes. 'Di ba? As a wife, new wife, 'di ba? Parang marami tayong dream sa kusina natin, 'di ba? Marami tayong dream sa bedroom, 'di ba? Iaayos mo, no? Well, talking from my 36 years in marriage. You just Gusto have mo to keep maayos quiet. lahat. Planado lahat. Oo, yan. Oo, yan.
Tapos may bago kayong environment na dalawa, di ba, no? So you build your house and your home, magkaiba yon, together. Then here comes the baby. Tapos, ano yun? Partum blues. Postpartum blues. Naku, grabe yan pag umatake sa nanay. Oo nga, di ba, no? Parang yung akala mo, nakikipag-compete doon sa baby, di ba? Na ayaw na niya, parang siya lang papapansin niyo, eto ako, parang gano'n, di ba? And even the Kasi, pagod, Mami Bessie, grabe, pag umatake yan. So parang right now, 8 months pa lang po yung youngest ko. So mas feel ko sa kanya yung postpartum. Compared doon sa aking panganay. Maybe oo nga. because I am younger back then sa panganay ko. Kasi ngayon, I will turn 39. So 38 nung pinanganak ko siya. Iba. I could say talaga na ibang-iba yung feeling nung 30 years old ako with my panganay and now na 38 ako sa aking bunso. Tapos dalawa na sila. Then you are also working. Tapos you have a home to run, Yes, a oo. husband to take care of, Yes, and then oo. 2 children. One is 7 and one is just 8 months. Tapos hindi pa sila kumakain, yung mga ganyan. Grabe ang effect as a mom. But I'm talking as a 38-year-old mom. So how much more the young moms, diba? Yes, oo. It's 24, really, ano? yes, so it is really great talaga to have this kind of sharing po so that it could be it could be beneficial for them. Mabigyan natin sila ng tips and encouragement also on how to look their lives na happier with the children. Eh, hindi lang yung basta, I'm so stressed, wala na akong tamang ginawa. Yung mga ganyan. So thank you for this moment of yours that we can help the young moms out there. Yes, at bilang mga young moms, no, kasi yung flashback lang na naalala ko noon, parang you have this feeling na, so hindi ko na to pwedeng gawin. Yung ganyan, di ba, no? Kasi Nakaka-guilty na. ganun bagay, no? Parang, and then, parang isipin mo rin, naku, may expectation si husband, tapos biglang karoon ako ng duty, obligation dito sa baby na to, no? So, to a certain extent, you also feel na, ayan, hindi na ako nakakasuklay ng buko, parang gano'n, di ba? Kasi naka-ano ka pa lang nun na naka-maternity leave. Di ba, no? Hindi na ako makaihi, ganyan. Yan, no? Parang, kasi nandiyan ka, no? Wala akong mapaglagakan sa'yo, no? And then, I also recall as an experience sa isang young mom na nag-sinishare niya sa akin. Yan, kasi nabanggit mo yung wiwi na yan. Sabi niya, pupunta lang ako doon, wiwi, tapos may toddler siya kasi, parang mga 18 or 2 years old yung bata. Iiyak daw. Nakahawak sa kanyang ganyan, parang, tapos kailangan isasama niya siya dun sa loob ng toilet. Parang, yes. Diba, no? Diba? So, these are the challenges, no? And then, so, today, pag-uusapan natin po, mga young moms, yung mga iba't ibang Yeah, okay. So today, let me share with everyone my experiences that could be sparkles for the young moms to watch out for. Okay, I will be sharing with you 5 SSS. 5 SSS, ang dami, on how to on how to encourage the hearts of young moms po na nakikinig sa atin today. Yes, oo. Nakikinig at nanonood. Nanonood, hi! Yes, oo. Pero babatiin natin yung ating mga kasama sa Signal, Channel 185. At ganoon din naman yung mga nasa YouTube. Hello po sa inyong lahat. At yung Facebook, no? Isa pa rin yan. Ang dami nating platforms. But of course, we will not forget po, no? Kung kayo lamang po ay nakikinig, no? Sa atin pong huntahan, kwentuhan, masaya tong kausap ko, no? Sa kanyang mga karanasan. Ay, okay din po, no? Lalo na kung bit-bit ang ating PM radio, yung iisang istasyon lamang. No? Ingatan lang po, no? Kasi panawagan din po, no, to support our campaign na magkaroon po tayo ng budget for a new transmitter. Kasi bisan sa PM radio, naiiba yung station, ano po, pag nag-aagawan. Pero
the Lord will make His way na. So, ang ating Amen. pong 75 years ay isa ng, sabi nga, maraming resibo na no? ng pagpapatunay that there is really God's faithfulness sa atin. Okay, Amen po. Tunay so, pa. number 1 dyan, puro S po ito, no? Yung mga sinasabi ko na, ano ba, hindi ko na pa ito pwedeng gawin. At kung nagbe-breastfeeding ka pa, bakit yung mga amoy, no? Diba, no? Kasi iba po ang amoy na ating breast milk, no? Ay, all of those things will fall into parang what we call, ano ba anong unang letter S natin? The first is security. Ayan, Yes, Ma'am security. Bessie. Saka Yes. hahawak. Ano ba yung pinangahawakan? Okay. Okay. And ano ang ating mga reminders, or sparklers, ating mga young moms about security? Young moms, please remember that you are enough. You are loved and you are appreciated. Do not forget that. Because teacher, Mami Bessie, oftentimes we spend too much time comparing ourselves to other mothers who seems like they have it all put together. Parang, bakit siya? Parang ang perfect ng pag-alaga niya sa mga anak niya. Parang nakakapagsuklay pa rin siya. Ang ganda-ganda pa rin niya. Naalagaan pa rin niya yung asawa niya. Ganyan. Pwede naman. Pwede. It could happen together while you are taking care of your children. You should also take care of yourself. And then we will go back to that later. But for now, yung comparison ng sarili mo to others, Hindi maganda yun. you don't have to do that because when in reality, we all struggle. Iba't ibang moments lang ng buhay natin. Yan. So if we keep on doing this, yung comparing ourselves to others, this will just lead us to more frustrations. Gusto ba natin yon? Or more guilt and worse condemnation sa sarili natin. We do not want that. And exactly that is not from God. Okay, those negative words, it's not from God. So let us not compare ourselves to the unrealistic expectations of the world. Okay, remember that, young moms. Hindi kailangan iba yung magdidikta kung gaano kabuti or kung gaano kagaling na nanay ka sa iyong mga anak. Let's relax, okay? Take a deep breath. Ganon talaga, especially if you are a young mom, first-time mom, magkakamali tayo. But what's important is that you learn from your mistake and you do it better next time. Okay? Kumbaga, ang gauge ng sarili mo ay ikaw lang din. Diba? Kasi we all know naman that we want the best. We all want the best for our children. Okay? And always seek God for wisdom. Ano ba ang dapat kong gawin pag nag-feel frustrated na ako, down na ako, worthless na ako sa pagpapalaki ng mga anak ko? Let's always ask God and not the opinion of others. Yan po. Okay, ako napakadami naman ng ating mga hinanay, no, ng mga challenges na pwedeng gawin, ano? Actually, kaya ko siya sinabing challenges kasi ito pong mga sinasabi natin na sparklers ay hindi po ito bukas na. Hindi mamaya na okay na yan, ano? Kung tayo po ay, yun nga, ano kasi, it's a habit, no? Our mindset is a habit, no? So, pumasok sa'yo, no? Kung sana, ganun din ako, no? Kita mo siya, meron siyang yaya, meron pa siyang house help, ganyan. Ako, ganito. So, yun po ang hindi maganda when we compare. Kasi magkakaroon tayo ng self-pity. Ayan, diba, no? At mas lalo tayo nagpo-frustrate, Mami Bessie. Kasi hindi tayo ganon. So, parang sa halip na tumingin tayo din sa kakayahan na ibinigay sa atin, ano, ng Panginoon, and everybody has that, ay naliligaw tayo. Kasi ang nakikita natin ay yung nasa kabila, no? Parang ano lang yan, no? Na mga tanim, no? Nalala ko kasi dito sa mga plantita, no? So, pag minsan napapatingin ako sa kapitbahay, sabi ko, ba't kaya yung ano niya, parang mas magaganda yung kanyang photos kaysa dito sa photos. Parang kahaba, no? Yung rubber tree niya, parang ang laki-laki na. Kung sa akin, parang hindi pa. Parang gano'n, no? So, when I do that, parang I look at ano ba yung nagawa ko, baka kulang yung ganito, ganyan-ganyan. And so, yun. So, what I did, hindi ako titingin doon, i-care ko na lang itong mga photos at rubber tree na ito. Na mabuhos doon. And that is exactly what we wanted to tell our young moms, no? Yes. Na mahalaga na rather than looking elsewhere, you look inside.
You look inside. At saka, alam mo, di ba, no? Teacher Bian, isa nga yung nakakatuwa. Mag-invest ka ng time dun sa mga DIYs. Ang dami. Ang Super. dami. Ang dami, no? Mula sa paano magluto ng kare-kare. Di ba, yung mga ganun? True. At malalaman mo na po lahat ngayon over the internet. Mag-compare ka pa, no? Ito Mm-mm. pala yung style nito. Ito mas mura pala to. Ito pala pwedeng gamitin. At Mm-mm. kung ano-ano pa, di ba? Pati kung ano-anong panlinis, di ba, no? Na mga Lahat pwede mo nang itanong at malaman. yan, di ba, no? Tapos, ayun, no? At ang dami pang isalabas na sites sa'yo. Yes. So, yun po yung magaganda. And part din siguro ng ating sinasabi about security is if we notice ourselves na yung naaapektuhan ka ba? Diba, alam mo, nagpa-browse ng Facebook, no? Mm-mm. Yung classmate ko, ganda-ganda niya. Mm-mm. Yung sa Malaking klase impact. namin dati. Ba't ito ngayon mas maganda sa akin? Di ba? Parang gano'n. Ako yung muse ng class namin. Sabi, ito hindi na. So, yun, yung mga ganun po. Ano? So, when that thought comes to our mind, ay medyo train our minds to block it off Mm-mm. and don't dwell on it. Yeah? And don't Mm-mm. dwell on it. No? Yes. So, yan yung, kaya sa mga susunod po nating mga pinag-uusapan, no, dito sa ating Moms at Heart ay meron din po tayong mga portion on the brainy moms, yung namamanage ng isip niya, di ba, no? I think we started with our discussion last time on the happy hormones. Ayan, di ba, no? Let's call in, tawagin natin yung mga happy hormones para hindi tayo maging ganito. Ayan. True. Naku, dahil 5 yan, ano yung number 2S natin? Number 2S natin is slowing down action. Sa panahon ngayon, Teacher Bessie, ang slowing down action ay parang napakahirap ng gawin. Kasi lalo na ang nanay, sabi nga nila kung meron lang 10 kamay kasama pa ang paa, ay kikilos at actually kumikilos naman talaga. No? Yan ang powers nating mga mommy, no? But let us always remember to slow down things. Why? Diba? Hindi kasi lahat yan magagawa natin within the day. Hindi talaga natin kaya. Instead, let us remember that spending those quality moments with our children are what create the best memories. Yon. So, believe me, hindi nila matatandaan ang madumi nilang mga stuffed toys, ang makalat na sahig, ang hindi tiklop-tiklop na mga damit sa cabinet or nakatambak na labahin. Hindi nila yun matatandaan. Ang mas matatandaan nila is yung moments nyo together, how you laugh together, how you play with one another. Kahit bato-batopic, yung 8-month-old baby ko, Teacher Bessie, nagbabato-batopic kami ng ate niya. Ngayon, marunong na rin siya. When I say bato-batopic, he'll do like this. Wala nga lang rock, Kahit paper, hindi gumagano, scissors. di ba? Alam lang niya yung Yes, alam na niya because we spend quality time together. Hindi kailangang, o sige ha, pagkagising mo hanggang matutulog na kayo lang magkasama or iyan lang dapat. We say it quality. Kaya hindi lang basta quantity kasi it won't matter kung magkasama nga kayo pero hindi mo naman sila hinaharap. You're not slowing things down. So, mas maalala nila yung mga yakap, yung mga kwentuhan, yung mga ginagawa together, yes. Things can wait, remember. But moments with your children really can't. Kasi sabi nga po nila, di ba, hindi mo na maibabalik ang oras. Parang sana pala, nung gantong edad siya, tinuruan ko na siyang maging ganito para mas secured yung relationship naming dalawa. Ayaw niya na ikaw kausap. Yes, darating talaga sila. And Teacher Bessie, I'm not talking about, yung edad nila na 20s, 30s. It's not like that. Yung anak ko is just 7 years old and meron na siyang sariling, nanay, don't disturb me, please. I'm doing something. O kaya, nanay, please tell Dadu not to fetch me at school right after our dismissal. Sabi ko, why? Meron na siyang kasi gusto niya makipaglaro sa mga friends. Meron na siyang sariling choices. So, it's just 7 years old. But I'm very confident na kapag kailangan niya ako, he will still count on sa akin. Kasi na-spend namin yung panahon na dapat kami lang
Nakapag-invest ako with that. So, I am very confident na pag dumating na yung time na kailangan niya na ako at nahihirapan na siya sa mga bagay-bagay, she'll go back to me. She'll go back na tatanungin niya ako anong tingin ko dito. Napakasarap ng feeling na ganun. But you can imagine, what if hindi ka talaga nag-spend ng time sa kanila or puro ka lang cellphone, busy ka lang sa work, yun talagang, or iniiwanan mo sa mga yayas. I'm not against with the yayas. They are very helpful. But you are the mom. You should spend more time with your child. Oo. Quality Hindi time. pwedeng mothering cannot be delegated even to the grandma. Okay ba yan? Yes. Totoo. Siguro maganda i-caption natin yan sa poster. No? Mm-mm. Mothering must not be delegated even to the grandma. Di ba? True. Kasi yun din sa ating mga young moms, ang kapansin-pansin ngayon, parang a lot would like to be of course, in the working place, and that's nice, Yes. nakaayos, di ba? Mm-mm. Very far from the smelly kitchen, di ba? No? Parang ayoko nang nag-aamoy yung mga kandaliri ko. Kami I like sibuyas to- at bawang. Di ba? No? Yung mga ganyan, no? So, there will really come a time na parang you have to make a decision, no? Mm-mm. Na okay, kagaya mo, you have been working all the years na nagre-raise ka ng dalawang anak mo na yun, ano? Kaya nga, typical na maganda mo itong share. But you find time. Yes. Yung time ko, we must find, no? Find, di ba? Kasi pag sinabi mo na agad and you block off ito na naman, mindset na naman tayo. Wala akong time. Wala ka talagang time. Binlock off mo True. na di ba? Mm-mm. But yeah, in your case, syempre, no, your profession is teacher, no? And identified with you, isang laksa po trabaho ng teacher. Di ba? Minsan, Pagodan talaga kung pagodan. oo, yes. Oo, no, mag-uuwi ka pa ng mga kung ano-ano, gagawa ka pa ng mga lesson plans, di ba, no? Tapos, kahit na ang time mo sa klase mo ay 8 o'clock, but syempre, maaga ka papasok, di ba? You have to set everything Maaga right. din Mga papasok ganyan. ang mga students mo. Correct. And to a student, kasi ikaw ay nasa preschool, mas nakakapagod sila, di ba? Kasi they have this energy that as a teacher, you have to also, no, be at par with their level, no? Hindi po pwedeng, sige, kayo na lang mag-jump. Okay, children, jump. Syempre, kasama ka din na nag-jump, no? And Mami Bessie, sometimes sa school talaga nila mas natatagpuan yung love and attention. Sad to say, some students. So, kapag talagang teacher ka with the heart, ramdam mo yon. So, napakahirap tanggihan na ipakitaan mo din talaga sila. More of just being a teacher, talagang you'll go beyond that. Ang teacher daw, I will always go beyond of just being a teacher. Yes, oo, tama yan, ano? And nakita ko dyan sa sinabi mo na slowing down action. Di ba minsan, pag may mga pinapanood tayo ng mga movies, mga ganun, di ba ini-slow mo? Di ba, alala mo yun? And then when you do the presentation itong movie na to na naka-slow mo, mas lalo mong nakikita yung details. Mas lalo The mo siya details, yes. mas lalo mo siya na-appreciate. Ay, hindi mo nakita yung swift yung action niya, no? But when in-slow mo yung camera, ay, talaga ganun pala. Ay, ang galing pala, no? Nakaano pala siya, nagawa pala niya to. So I think part of slowing down also is to slow down our mind. Kasi today our world is being shaped na multitask, no? Naman yung multitask. Pero when we do multitask, parang fingers lang natin yan, we'll have more attention dito sa isa. Yung mga iba, hindi mo siya mapapantay. No? So, maganda po yun na as we slow down, we also, yung finokus mo kanina, di ba, yung sa emotions, no? Yung pag-uusap, ganyan, di ba? Nung ating mga bata, no? And interactions and being engaged. Okay, so yun po. Okay, let's go to the third letter S. Third letter S is
self-care. Ayan na, Mami Bessie, madaming guilty dito. Minsan, madalas, I'm still working on with this aspect pa rin kasi yung bunso ko, sabi ko nga po kanina, ay 8 months pa lang. So, okay. Let us talk about self-care of a mom, okay? While doing all of these crazy things with our children, tandaan din natin to take care of ourselves. Remember, mommies, that you'll be a better mom when you take care of yourself better. Sabi nga nila, you cannot give what you do not have. So kung empty na tayo, na ibigay na natin lahat, at hindi tayo nag-fuel back, ano kaya ang magiging epekto nun? So kung puro tayo palabas and we do not fill ourselves up, we will end up burned out. Yan yun yung sinasabi nila, ayoko na, stress na ako sa buhay ko. Depress. Ayan, Yeah, depressed. Diba? Yan yun, di ba? Usong-uso ngayon yung terminology na yan na I'm so stressed, I'm so depressed, wala na akong buhay. Di ba? Ganyan. And worst, magiging galit ka na. Lahat na lang ng bagay ikagagalit mo, ultimo yung ingay nung anak mong nagpa-practice ng flute. Naku, guilty daw no? Nagpa-practice ng flute, ang gusto lang naman niya ay marinig mo yung bagong piyesa na pinag-aralan nila sa music class. Pero ikaw magagalit ka na. Naku, nakakaiyak tong moment na to, no? Yun, kailangan mong alagaan ang sarili mo for your children kasi sila yung magbe-benefit nun. Number one yun talaga. So we will end up burned out, angry, and resentful. Yun yung mga negative thoughts na dapat hindi ine-entertain ng ating mga mommies, tayong mga mommies. Okay? So magsuklay tayo. Sabi nga ni Teacher Bessie kanina, mag-lipstick tayo. At wag tayong mag-guilty kung once in a while papalitan natin ang ating mga panty at bra. Sometimes daw gano'n, no? Parang simula nung nanganak ka na, yun na, di ba pag nanganak, ang lalaki ng mga underwears natin, no? So minsan yun din talaga, I have this mommy group. I am involved in a mommy group sa Facebook. No? Yun yung kanilang mga sabi, mga mommies, magigilty ba ako pag bumili ako ng bagong bra at panty ko? Ganyan. Kasi minsan na-neglect na talaga, no? So simple as that. Sige, you buy new underwear. Magkape ka sa coffee shop. Hindi yun nakaka-guilty once in a while. Bumili ka ng skincare. Mag-skincare ka. Marami namang hindi kailangang mahal. Hindi mo kailangang maging magastos. You just have to find what makes you relax and fueled up. No? So if you would ask And me, beautiful. yes, to be beautiful. At tandaan mo, maganda tayong mga Disney princess, kahit tayo ay mga mommies na, yan uso yan, caption na yan sa Facebook, no? So let's fuel up. Kung ako po ang tatanungin nyo kung ano ang nakakapagpa-relax sa akin, yan, I love walking. Dito sa subdivision namin. Because sometimes it's hard to find time. But minsan talagang pag may opportunity, I'll walk, I'll run, which is, again, mahirap hanapan ng panahon pag may maliit ka and you're also working. Pero wag mo ngang i-block yung sarili mo na hindi ko to kayang gawin. Or hindi ko talaga to magagawa because I'm so busy. Find time. Kahit 30 minutes, 1 hour, just find time. At ang pinaka-favorite ko po ay maglinis ng bahay. So see, hindi kailangan maging magastos. Kailangan mo lang isipin talaga kung ano yung makakapag-fuel up sa'yo, makakapag-relax sa'yo. Pero pag naglilinis ako ng bahay, kailangan walang kakausap sa akin. So it's my moment to shine. Lilinisin ko ang buong bahay, walang problema, basta walang kakausap sa akin. Yung mga ganun bagay. So ibigay nyo na yun sa akin, yung mga ganun. If that's the case, then go ahead. Let the people around you know that you also need self-care. Yung mga ganyan. And katulad nga po ng sinabi ko kanina, walang ibang makikinabang kundi ang anak mo din. Because remember that a happy nanay has happier children. Who would not like that? Diba? So yun. Yes, and talking about self-care, tayo rin po ang magbe-benefit niya, no? Kasi, ayan, a lot of people, mothers, mga ganyan, tinatanong ako, how to be you? Kasi pa 70 na po ako. Yeah! O, diba? I just recently got my blood chem, no, na result, and in-interpret ng aking doctor. And sabi niya, wow, wala lang problema. Cholesterol okay level, sugar okay. Lahat ng mga alam niya naman ng mga blood chem. No? Yes, yes.
Parang may maitim pa nga ako din. And sabi ko sa kanya, yun po, no? How to be you, nagsisimula po yan ng bata. Nagsisimula yan ng bata, yung ating habits, mga ganon, yung mga things that we eat, no? Hanggang sa minsan, hindi mo na nararamdaman na, yun, no? Hindi na pala siyempre, hindi na tayo tatangkad, pero pwede tayong, Hindi di pa ba? na tayo. So, yan, yung mga tanong po ng how to be you, we start when we are young. Exercise, diet is very important, di ba? Hydration, yan, maganda, lagi tayong hydrated, not with those matatamis na inumin. Minsan sa restaurants kasi, parang itatanong agad sa'yo o order ka, tapos sasabihin, ano po yung drink nyo? Sabi ko, water lang. Ay, ano po, how about iced tea, mga smoothie? Ang dami naman sugar na. Ay, meron po kaming sasabihin pa sa'yo, meron po kaming yung wala po, less sugar. Zero sugar. Oo, doon na lang ako sa akin, okay na ako dun sa binigay ng Lord na the best drink, okay? Yes. Now, mahaba tayo na ating usapan at napakasaya. Pero bigyan po muna natin ng break ang ating heartbeat woman, si Mami Weng Del Rosario, para sa kanyang heartbeat portion. Natutuwa ako sa mga guro na talaga namang gumagawa ng diskarte upang iset ang mood ng mga estudyante. Ito ngayon ang tinatawag nating pampagood vibes. Bago pa lang mag-umpisa ang klase ay may mga exercise o activities silang gagawin upang maging masigla at sumaya ang mga bata. Napakagandang motibasyon sa kanila na maramdaman ang pagmamahal ng isang guro. May malaking impact ito sa kanila. Gaganahan silang pumasok sa eskwela. Mahalagang pangalagaan ng isang guro ang kanyang emosyon sa pagtuturo sapagkat ito ay maaaring makahawa sa mga estudyante kung paano nila gugugulin ang oras sa loob ng paaralan. Magkakaroon ito ng epekto sa kanilang pakikisalamuha sa mga kaklase. Naalala ko tuloy nang ako ay nag-aaral pa. Excited akong pumasok sa subject ng gurong masayang magturo. Very accommodating, hindi nakakatakot magtanong. Hindi ka mapapahiya kung maliman ang sagot mo sa tanong. Nasabi ko sa aking sarili na kung ikaw ay isang guro, ay dapat magkaroon ka ng magandang relasyon sa iyong estudyante dahil may impact ito sa kinabukasan ng bata. May isang pangit na karanasan ako sa isang guro noong ako'y nasa elementarya. Hindi ito nakamotivate sa akin. Masungit lagi si teacher, kaya iyan ang alaala na iniwan niya sa amin. Tayo bilang guro at nanay sa ating mga anak, paano natin gustong maalala ng mga bata? Sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Nararapat na pananalita ang lagi mong gamitin upang hindi mapintasan ni numan ang mga sinasabi mo. Ito po ang paalala sa atin sa Tito, Kabanata 2, talatang 7 at 8. Naway patuloy na magkaroon ng maayos na tibok ang pusong ina para sa ating Panginoon. Mami Weng po para sa Heartbeats. Maraming salamat sa iyo, Mami Weng. At tunay naman po sa ating programa ay naghuhubog po ang ating mga pusong ina. Ayan. So, we're back. Ang inyong Mami Beth Serios kasama si Teacher Bian. And we are addressing yung mga challenges po ng ating mga young moms. And we would like to call it sparklers. Let's spark something different sa buhay po ng mga young moms. And remember, when we are young moms, ito po yung mga foundation years, So pagdating ng kagaya ng edad ko na 70, 78 years, di ba? So yan, how to be you, yun. Nagsimula po nung bata pa because we build the habits, okay? So kanina, Teacher Bian ay nakabigay na tayo ng 3 letter S kasi we are putting together all the words of S. Security, we need to slow down our action kasi parang mabilis masyado. And then we ended up with self-care. Okay, so what's the 4th letter S? Okay, the 4th is going to be silence the gadgets. Okay, wow.
silence the gadgets. So in relation to spending quality time together with your children, we talked about it a while ago. Here is a tap to everyone's shoulder today. Tap, tap, tap. Excuse me po. Please challenge yourself to turn off the electronics and engage. Sorry. Turn off the electronics and engage. What could that mean? We all know in this technology-driven society, I see babies, infants being mesmerized with the screen time. Yan na. And young children entertaining themselves with electronics rather than learning to be creative and imaginative and engage with others. Sino po kaya yung others na yun? Siyempre, tayo yun, mga mommies. Tayo ang kanilang kasama everyday. Even if you're working, uuwi ka pa rin at ikaw pa rin ang babalikan yan. Sabi nga ni Mami Bessie kanina, not the grandma na naiiwanan ng iyong mga anak and not the yaya, ikaw pa din yan. So remember that what the child sees, they do it. They copy it. So they learn first kanino pa? E di sa atin. So ano gagawin natin? So why don't we read books together? Imagine things together. Make our own songs together. O, di ba? Ang saya noon. Yan. Be messy together. You bake, you cook. Yung teacher Bian naman, napakatrabaho naman nung sinasabi mo sa akin. No, you just have to be creative lang. Ang mga nanay ay naturally creative. Mag-pancake kayo, magpahiran kayo ng kung ano-ano dyan. Mapasaya mo siya. Make memories together, okay? And just look into their eyes. Just pause, look into their eyes, and always remind them how much you love them. You should say it. Kasi ang mga bata, hindi lang yan sa touch, hindi lang yan sa presence mo. They would also love to hear it. Yes. So always say, I love you to them more often. Ako po, I always do that to my children, even to my 8-month-old baby. I always tell him, anak, I love you. Mahal ka ni nanay. Kasi I'm working eh. Hindi, sa tutusin lang, magkasama lang kami halos during the whole night dahil natutulog. Tapos umaga, lilinisan ko lang siya, pakakainin, dadamitan, ibibigay ko na siya kay mami, tas ilang hours kang mawawala? 9 hours? Pag traffic pa, minsan 10. Tapos uuwi ka, patutulugin ko lang and all. But I make sure talaga na I tell them that I love them, not just through actions, even through words. Okay? So take time to engage with them now. Katulad nga po nung sabi ko kanina, hindi yan 20s, hindi yan 30s lalabas. As early as 5, 6 years old, baka ayaw na nila sa'yo. So, kailan mo pa sisimulan? Baka mas kakilala pa nila yung mga pinapanood nila sa TV kaysa sa'yo. Baka mas gusto pa nila yung makasama kaysa sa'yo. So, hindi ba yun, di ba? Let's make time. Let's make time for our children. Let's silence the gadgets. And let's be the one. Nakakatuwa yung paalala natin kasi makatotohanan po yan sa ating mga young moms in terms of how to balance, no? Kasi parang ito yung height ng adjustment no? Ito yung height ng adjustment natin. And if we will be able to make success, no, dito sa adjustment na ito, yung sa mga challenges na yan, then from spark, we will sparkle. O, di ba, no, yung may mga bulaw, sparkling, no? Okay, let's go. Ito ang pinakamahalaga. Ito ang hindi dapat mawala. Kasi everything will fall down bago itong bahagi na ito. Okay? So, yes, what is that? That is? The last letter S for today would be seek God. Yes, you heard me right. It is the last, but definitely one of the things that we should not forget. Pray more and worry less. O, diba? Pray more and worry less. Ang hirap naman nun, teach. Pray more. I will just say it again. Pray more and worry less. As mothers, we all want to make everything right. Everything easier for our children than it was to us. We want to save them from pain and hurt. But worrying won't do anything good. It will just make them worry as well. Magiging worrier din yung ating mga anak if we keep on practicing being worried into so many things. Okay? It will just teach our children to worry as well. So instead of worrying, let us pray more. Let us surrender everything to God. Ako, teach, napaka-busy ko na nga pag-pray-prayin mo pa ako. Pag-pray-prayin mo pa ako ng mas marami. When we say prayer, kahit may ginagawa ka, you can still whisper a prayer to God. Hindi naman sinabi ng Panginoon na hindi kita pakikinggan pag hindi ka nakaluhod, ha?
Hindi ko pakikinggan yung prayer mo pagka nakapikit ka lang, tapos feeling mo natulog ka na. Hindi ganun ang Panginoon. He can hear us, lahat ng sinasabi natin, lahat ng ginagawa natin. So, pwede natin yan isingit. Let us practice praying more often, kahit anong ginagawa natin, kahit buhat natin yung anak natin, mag-isa tayo, nakatulala tayo. Let's practice uttering words that's a prayer, not just for ourselves, but also for our children and for our family. Remember, mommies, that God cares more about our children than we do. So let us learn to entrust them into His care. Let us always pray for our children. That's my encouragement for you. Yes, and with that encouragement, we would like to call in a very young mom from our Praying Moms. Ayan yung t-shirt ko. No? Praying Moms at Heart, yung katandem na programa po ng ating gawain dito. Si Mami Harley Gabuyo to have her closing prayer. Let us pray. Our good and gracious Father, source of our hope and strength, I thank you and praise you for this blessed time of learning from you through your faithful servants. Today, God, I lift up to you young mothers like myself, mothers who are grateful for the gift of motherhood, yet overwhelmed by the responsibilities that go along with it. I pray, O Father, for your love to continue manifesting in us and through us. I pray that even in our frustrations and anxious moments, we will still be able to shine the light you have given us. When our bodies are tired and our minds are exhausted, Lord, let your Spirit refresh and restore our strength so we can keep serving our children and husbands. God, our Father, I pray that you keep us always. Fill us with your Spirit. Help us to grow in your grace and knowledge of your word, so that we can become the kind of mothers you have called us to be. This I pray in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Yan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Harvey, at sana nga po ay samahan niyo po kami, no, dito sa ating Praying Moms at Heart, no? Yan, yung t-shirt na suot-suot ko. This one is from the San Pablo chapter, no? Laguna. Very nice. Diba yung ating pong mga chapters dyan, no? In fact, just message or hanapin niyo po, no? Meron siyang Facebook page na pwede po kayong mag-join. We meet every Monday, dawn prayer. And then we meet Dawn at prayer. Tuesday ng 8 p.m. Ayan. So, maganda po, no? Nakakapag-share. And especially if you're a young mom, you hear from other mothers yung kanilang mga experiences. It's very encouraging. And of course, I give the mothering tips. Yeah. Okay. So, Ma'am Shibian, we're done with all the 5-letter S, no? Security, slowing of action, the self-care, no? And Yes. then silence the gadget. Silence the gadgets. And then seek of God. course, seek God. Okay. Anything else? The final reminder to the young moms. Final reminder for you. I think that's it, beautiful young moms. I hope and I pray that today's sharing will brighten up your day. Remember to smile and remember that you are doing a great job. Yan. A clap for all the young moms. Yes. Okay. Maraming salamat sa'yo. Bian? God bless you. God bless you, Mommy Bessie and everyone. Bye! Bye-bye. Yan, nabuo na naman po ang isang huntahan, ano, dito nga po sa ating programang Moms at Heart. At sobra po na nakakasiya, no? Sana po ay direct tayo sa mga sparklers for our young moms dahil tunay po na kinikilala natin sa ating programa ang foundation, ano, ng mga experiences po by being a mother. At yun nga po, yung sabi kanina, na yun po yung magiging angat sa ating pong mga, ano na tayo, when we are this age, no? Na aging na po. Age gracefully. Yan. So, maraming salamat po sa lahat ng ating nakasama dito sa ating programang Moms at Heart. Sana nga po patuloy na nahuhubog ang ating mga pusong ina. Kayo nga po ba ay aming pong kasama sa iba't ibang mga pamamaraan
702 DCAS FEBC Radio TV, o di kaya naman po sa Moms at Heart Facebook. At ganun din naman po, no? Tayo po ba ay nandito watching dahil tayo po ay napapanood na rin sa ating GCTV Signal Channel 185 at very simple doon po sa mga gusto lamang makikinig, no? Pwede po yan. 702 DCAS AM1. At ang lahat ng yan dahil tayo po ay membro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Isang pinagpalang araw, masiglang araw at sana nga po lagi na ang araw natin ay lumiliwanag because ang mga nanay, ilaw ng tahanan.